Good evening po, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, how the how you to know are is in God or nothing. Is this our topic for tonight? How you to know are is in God or nothing is our topic for tonight. Sa Tagalog, paano mo nalalaman na ikaw ay nasa Diyos o wala sa tamang pananampalataya? Is this our topic for tonight? How you to know are you in God or nothing? In Tagalog, paano mo malalaman na ikaw ay nasa Diyos o wala sa tamang pananampalataya? Is that our topic for tonight? Pero ang tao nasa Diyos po lahat. Ang hindi lang iniingatan ng Diyos, yung alam mo na yung utos, tapos sumusuway ka pa. Yun po yung wala na sa Diyos, hindi na iniingatan ng Diyos yun. Pagka yung alam niya yung utos, tapos sumusuway. Ganun po, hindi na po niya iniingatan ang nakakaalam ng utos na hindi na sumusuway. Ganun po. Hindi niya na po iniingatan yun, yung alam niya yung utos, tapos sumusuway na sadya, o hindi na po iniingatan ng Diyos yung ganun. Yun po. Pero kahit gano'n, nasa Diyos pa rin yung ating mga kaluluwa, nasa kamay niya pa rin tayo. Pero hindi niya na iniingatan. Kasi yung lahat ng tao, mabuti at masama, ay haharap din sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Ganun po. Nasa kamay lang po tayo ng Diyos lahat. Ang nag-iingat po sa ating kaluluwa, yung mag-ama at ang Panginoong Yesus. Pero pag alam mo na yung utos, sumuway ka sa Diyos, o ganun, wala ka na sa tamang pananampalataya, ganun, hindi ka niya naiingatan nun. Yung mga nakakaalam na po ng utos yun, ganun po. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Pero ang mga tao nabubuhay, nasa kamay tayo ng Diyos lahat. Ganun po. Mabuti man at masama. Pagka nakakaalam na ng utos, yun lang po yung lumalayo ang Diyos doon. Gaya ng mga Israel, nung una, tinuruan na sila ng Diyos. Tapos, sumuway sila o lumayo yung Diyos sa kanila nun. Ipinahamak po sila, ganun. Pagka yung alam na po yung utos, tapos sumuway, yun, lumalayo po yung Diyos doon sa kanila. Ganun po. Pero tayo, nasa ano pa rin tayo, nasa kamay pa rin tayo ng Diyos lahat. Kumbaga, ibinibigay niya lang sa diablo yung mga nakakaalam ng utos, tapos sumusuway. Binibigay niya lang sa diablo yung ganun. Pero nasa kamay po tayo ng lahat ng Diyos sa mag-ama. Kasi tayong lahat sa paghuhukom, yung hindi nakaharap tayong lahat sa Panginoong Yesus, mabuti man at masama. Yun po yung nasa banal na kasulatan eh. Kaya tayo nasa Diyos pa rin tayo. Ganun. Dito lang sa turo kong ito, malalaman nyo kung tama ba yung pananampalataya mo, nasa Diyos ka ba o wala, ganun po. Ito po yung ating paksa, ating topic. Ganun po. Kasi yung Israel nung una,
Nung una, pinapatubayan sila ng Diyos nung una eh. Pero nung sumuhay sila, o lumayo yung Diyos. Ganun. Ganun yung tao pagka yung nasa tamang pananampalataya, ginagabayan ng Diyos. Pagka sumuhay naman, o iniiwan ng Diyos yun. Binibigay sa Diablo, ganun po. Pero bagamat nasa Diablo, kaya rin kunin ng Diyos yun dahil harap tayong lahat sa hukuman ng Panginoong Yesus, mabuti man at masama, ganun po. Diba, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no, nabubuhay tayo sa Panginoong Yesus, sa Diyos lahat. Pero siya yung nag-iingat ng ating kaluluwa, yung Panginoong Yesus. Kasi siya yung obispo at pastor ng ating kaluluwa, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no, nasa kamay niya tayo, tapos sa kanya tayo nabubuhay. Ito po sa Job 12, Gis, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. At ang hininga ng lahat ng mga tao, nasa kamay lang tayo ng Diyos lahat eh. Yun po yung mag-ama, nasa mag-ama po tayo, ganun po. Nasa mag-ama po tayong Diyos, ganun. Sa kamay niya lahat tayo. Bagamat, yung mga nakakaalam lang ng utos, yun yung sumusuway, yun po yung pinababayaan na ng Diyos. Gaya sa una sa Israel, di ba? O alam na nila yung utos, pinabayaan sila, pinahamak sila. Ganun, lumalayo rin ng Diyos pagka yung alam mo na yung utos, binibigay niya na sa Diablo. Ayun, nabubuhay tayo sa Panginoong Yesus, nasa kamay lang tayo ng mag-ama, o gano'n. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito sa 1. Tayo nabubuhay sa Panginoong Yesus, sa mag-ama, gano'n po. Ito sabi sa 1 naman, sa 1, 1:1, 4. Ito po sa 1:1, 4. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay, siyang ilaw ng mga tao. Ayun, nasa kanya yung buhay at ilaw ng mga tao eh. Siya yung pumapatay, siya yung bumubuhay, yun po yung mag-ama, di ba? O siya po yun. Siya po yun, yung Panginoong Yesus po. Ganun po. Nasa kanya yung buhay, siya yung pumapatay. Nasa kamay lang tayo ng mag-ama. Ganun po. Hindi tayo maaagaw kanino man pag tama yung pananampalataya mo, yung di ka sumusuway sa utos. Kasi you break the list of the commandment, you call that the list, the kingdom of the heaven. Sabi ng Diyos, tatawagin kang kalit-liitan sa kaharian ng langit. Kung sino man sumuway sa kalit-liitang ito, ay tatawaging kalit-liitan sa kaharian ng langit. Ito pong aral na to, no, malalaman nyo kung kayo nasa Diyos o wala. Ito po yung ating topic. Ganun po. Pero ito, binabasa ko muna sa inyo to. Tayo ay nasa kamay ng Diyos lahat, no? Pero pagka yung alam na lang yung utos ng tao, tapos sinusuway niya, yun po yung lumalayo yung Diyos sa kanya. Ito sabi ng banal na kasulatan. Ang nag-iingat po ng ating kaluluwa, yung Panginoong Yesus po. Kasi siya yung pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Ito po sa hindi tayo, nasa kamay lang tayo na mag-amay. Dito po sa 1, Gis 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Yun, bibigyan tayo ng Panginoong Yesus na walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. O yun, hindi tayo maagaw sa kamay ng Panginoong Yesus sa mag-ama. O patuloy ko po. At ang aking ama na sa kanila nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng ama. Ayun, ako at ang ama ay isa. Hindi tayo maaagaw ng sino man Kahit Diablo pa yun, hindi niya tayo maaagaw nun. Pagka yung tama po yung pananampalataya. Pagka hindi tama, sumusuway, binibigay siya sa Diablo yun. Binibigay niya.
Siya po yung nag-iingat ng ating kaluluwa, nasa kamay niya lang tayo. Ganun po, lagi. Kasi siya yung obispo at pastor ng ating mga kaluluwa. Ito po sa unang Pedro. Dito po sa unang Pedro. Siya yung nag-iingat sa atin talaga. Siya yung may tupa, yung Panginoong Diyos. Ang may tupa, yung Panginoong Yesus. Kasi yung mga tao, binigay na ng Ama sa kanya yan. Nung una pang nilalang yung tao. Siya po ang nag-iingat. Ito po sa unang Pedro. Siya yung pastor at obispo ng ating kaluluwa. Siya yung nag-iingat sa atin, yung Panginoong Yesus. Ito po sa unang Pedro 2:25. Sapagkat kay gaya ng mga tupang nangaligaw, datapwat ngayon ay nagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. O siya yung obispo ng kaluluwa. Siya yung nag-iingat po sa atin. Siya yung Panginoong Diyos na merong tupa, yung Panginoong Yesus. Siya po. Siya yung pastor ng Pangulong Pastor na Panginoong Diyos na may tupa. Kasi binigay na ng Ama sa kanya yung lahat ng bagay. Ito pa rin po sa unang Pedro. Unang Pedro 5:2. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Hindi rin naman nagaya ng kayo may pagkapanginoon sa pinangangasiwa ang pinagtatagbilin sa inyo, kundi kayo maging mga uliran ng kawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsitanggap kayo ng dinasirang putong ng kalwalatian. O, siya yung Pangulong Pastor Pastor siya ng mga pastor, yung Panginoong Yesus. Siya po yung nag-iingat ng kaluluwa, ganon. Siya po yung Panginoong Diyos na may tupa. Di ba sabi nga sa dinirinig ng aking mga tupa. O, siya po yung Panginoong Diyos na may tupa, yung Panginoong Yesus. Ganun po. Ito sabi sa Ezekiel. Sa Ezekiel naman, para malaman nyo yung pastor at obispo, Diyos po yun. Diyos po yung pastor at obispo ng ating kaluluwa. Kasi yung tao, since ever na ibinigay na ng Ama sa kanya yan, siya po yung nag-iingat ng kaluluwa ng tao, ng mga tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan, dito po sa yun, nasa kamay niya lang tayo, pero pag sumuway ka, yun, saka lang lumalayo yung Diyos sa'yo pag sumuway ka sa utos. Yun po yung mga taong nakakaalam na ng utos, lumalayo po yung Diyos sa kanya dun. O, gaya ng Israel, mamaya babasahin ko sa inyo, nung alam nila yung utos, lumayo yung Diyos sa kanila, yung sumuway sila. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sa Ezekiel 34:9. Kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. O, yung salita ng Panginoon, sabi rito ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa mga pastor at aking haalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay. O, yung may tupa, yung Panginoong Diyos, yung Panginoong Yesus po yun. Yung sabi rito, yung po yun, yung Panginoong Diyos. Sila pong mag-ama yung Panginoong Diyos. Yung Panginoong Yesus. Kasi sila yung may tupa Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay at aking silang patitigilin ng pagpakain ng mga tupa at hindi naman pakakanin ng mga pastor ang kanilang sarili at aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang wag maging pagkain sa kanila. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako sa makatidbaga, ako ang sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin. O, siya yung sumisiyasat ng tupa, yung nagkatawan tao siya.
O hinanap niya yung tupa. Yung Panginoong Diyos yun, yung Panginoong Yesus. Sabi niya nga, di ba? Ninirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Siya yun, naglilihim lang kasi ang ating Panginoong Yesus na siya ay Diyos eh. Siya yung may tupa, di ba? Dinirinig ng aking mga tupa. Siya yung Panginoong Diyos, yung Panginoong Yesus. Siya po yung nag-iingat ng ating kaluluwa, di ba? Yung Panginoong Diyos. Ganun po. Siya po yun. Nasa kamay niya lang tayong lahat. Eto, sabi rito, no? Siya yung... Kasi wala namang ibang pastor na mga tupa sa Biblia eh. Kung walang pastor ng Panginoong Diyos ng mga tupa sa banal na kasulatan, kundi yung Panginoong Yesus lang eh. Kasi yung Ama, hindi po nag-aalaga ng tupa yun, hindi nag-aalaga ng tao. Ipinaibaya sa Panginoong Yesus. Kaya mali po yung aral na ang Panginoong Yesus mo tao. Kasi siya yung may tupa, o siya yung nag-iingat sa mga tao. Ito po sa sa may 23. Kasi siya yung may tupa, yung Panginoong Diyos eh, yung Panginoong Yesus eh. Ito po sabi rin sa sa mga awit 23:1. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. O yun o. Siya yung pastor ng tupa, ang Panginoon, yung Panginoong Diyos po yun, yung Panginoong Yesus. Siya po yung may tupa. Ito, binabasa ko sa inyo ito para malaman nyo, siya yung pastor na may tupa, yung Panginoong Yesus. Kasi tayo papaging banal sa Panginoong Yesus muna, bago ka makaparoon sa Ama. Kaya siya yung Panginoong Diyos na mayroong tupa. Sabi ron sa may Ezekiel. Sa Ezekiel 34, 9 patuloy ganun. Ito po sa rin sa mga awit din. Dito po sa mga awit 81, dinggin mo o pastor ng Israel. Ayun dinggin mo o pastor ng Israel. O yung Panginoong Yesus yun. Ikaw na pumapatnubay sa Jose na parang kawan. Ikaw na uupo sa ibabaw ng kirubin, sumilang ka. O yun siya po yun, yung Panginoong Yesus, yung pastor ng Israel, o pumatnubay sa Jose na parang kawan. Ikaw na uupo sa ibabaw ng kirubin, sumilang ka. O yun siya po yung nag-iingat ng ating kaluluwa, no? Nasa kamay niya lang tayo. Pero pag sumuhay ka sa Diyos, ang Diyos lumalayo. Ganun po. Ganun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po yung Israel, no? Yung lumayo yung Diyos sa kanila, yung sumuhay sila sa utos ng Diyos, lumayo yung Diyos sa kanila. Ito po sa bilang. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Yesus ang sumuhay sa kalit-litang utos na ito, tatawagin kalit-liitan sa karian ng langit. O di ba may mga pastor naman diyan, mga church, ang dami-daming pagsuway. O yung mga may maraming pagsuway na yun, hindi sa Diyos po yun. Sabi ng banal na kasulatan, ganun po. Ang dami-daming church diyan, di ba? Dahil pagsuway. Hindi po sa Diyos yung ganun may pagsuway. Ang laging ang nasa Diyos yung walang pagsuway. Mamaya babasahin ko po sa inyo. Yun po yung nasa Diyos yung walang pagsuway, hindi lumalayo yung Diyos sa kanila. Kasi pag may pagsuway lumalayo po yung Diyos yun sa kanya, sa tao. Hindi ni siya iniingatan ng Diyos. Ito po sabi basahin ko muna sa inyo rito. Sabi kasi ng Panginoong Yesus dito, ang sumuway sa kalit-liitan ng utos ay tatawaging kalit-liitan sa karian ng langit. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko muna rito sa inyo sa Mateo, bago ko basahin yung iniwan sila ng Diyos dahil sumuway sila sa utos. Ito po sa Mateo 5:17. Wag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walaang langit
at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa utusan. Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa kalit-litang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kalit-liitan sa kaharian ng langit. Datapot ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. O dakila daw yung sumusunod sa utos, sabi ng Panginoong Hesus. Pero yung sumuway kang maliit, yung tuldok, o tatawaging kalit-liitan sa kaharian ng langit. Pero pagka yung marami ng pagsuway, yung alam mo na yung utos, o itatakwil ng Diyos yun, wala sa Diyos yun. Wala yun sa tamang pananampalataya, yung ganun, yung wala ka pa sa Diyos pagka yung sumuway ka sa utos. Gaya rito, sabi rito ng banal na kasulatan, yung Diyos lumayo sa kanila dahil sumuway sila sa utos ng Diyos eh. Alam na nila yung utos tapos sinuway pa nila o lumayo yung Diyos. Bagamat nilalang tayo ng Diyos lahat o nasa kamay niya tayo, pero lumayo yung Diyos sa kanila, yung hindi na sila iningatan dahil sumuway sila. Ganon, pag sumuway ka sa utos ng Diyos, hindi ka niya naiingatan, lalo na't alam mo na yung utos. Ganon po. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Dito sa bilang 14:39. At sinaysay ni Moises ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel. Ay no, isinaysay niya na, tinuruan na ni Moises pero sumuway pa sila, di ba? At ang bayan ay tumagkoy na mainam at sila'y bumangong maaga sa kainumagahan at umakyat sila sa taluktok ng bundok. Na sinasabi, narito kami ay aakyat sa dakong pinangako ng Panginoon sapagkat kami ay nagkasala. Ayun, nagkasala sila, sumuway sila sa Diyos. At sinabi ni Moises, bakit sinasalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon? Sa bagay ay hindi ninyo ikasusulong. Huwag kayong umakyat sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo upang huwag kayong masaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Ayun, wala na sa kanila yung Diyos nung sumuway sila sa utos. Sabi rito ng banal na kasulatan, sabi ni Moises dito. Basahin ko sa inyo muli. Huwag kayong umakyat sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo upang huwag kayong masaktan sa harap ng inyong mga kaaway. O yun, lumalayo yung Diyos yung pag sumuway ka sa utos, lalo na't alam mo na. Ganon yung Diyos, pag sumuway ka sa utos, hindi mo iningatan yung utos niya, lumalayo siya, ganon po. Gaya rito yung mga Israelita, di ba? Sinaysay na nga ni Moises yung utos Sumuway pa sila Sabi, huwag kayong umakyat. Sabi, makikipaglaban sila nun sa may mga iba-ibang bansa. Huwag kayong umakyat dahil wala ang Panginoon sa inyo. Ayun, bagamat lang tayo ng Diyos lahat, pero pag sumuway ka, lumalayo yung Diyos sa tao, ganun po. Lalo na't alam mo yung utos na, ganun, lumalayo yung Diyos sa tao nun. Sabi, hindi ka maliligtas, pagka ganun. Pagka yung sinusuway mo yung utos, ganun. Ito sabi rin ng banal na kasulatan dito. Sabi rin dito sa banal na kasulatan, may talata pa rito sa Kawikaan. Dito po sa Kawikaan, lumalayo yung Diyos sa tao pagka yung sumusuway. Ito po yung sa Kawikaan. Pagka yung alam na po yung utos, o pagka hindi po pa naman yung alam yung utos, okay lang yun Kasi hindi mo alam yung utos Pero yung mga alam na yung utos po yun, lumalayo po yung Diyos dun. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa sa Kawikaan 22:5. Mga tinik at mga silo ay nasa daan ng magdaraya. Ayan Ang nag-iingat na niyang kaluluwa ay lalayo sa mga yaon. Ayun Pagka mandaraya ka, wala na yung Diyos sa'yo. Sabi rito, mga tinik na yan. Basahin ko sa inyo muli rito. Sa Kawikaan 22:5. Mga tinik at mga silo ay nangasadaan na magdaraya. Ang nag-iingat ng kanyang kaluluwa
ay lalayo sa mga yaon. O, lalayo yung Diyos sa'yo pagka yung mandaraya kang tao. O, yung devil lang pupunta sa'yo, ganun po. Yung devil lang ipadadala sa'yo ng Diyos. O, basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Sabi rito, yung nag-iingat na yung kaluluwa ay lalayo sa mga yaon. Pagka mandaraya ka, masama ka, o ganun. O, sabi, hindi ka maliligtas doon pagka yung ginagawa mo palagi yun. Yung nandadaya ka ng kapwa. Ito ba, basahin ko sa inyo muli rito sa Kawikaan 22:5. Mga tinik at mga silo ay nangasadaan na magdaraya. Ang nag-iingat ng kanyang kaluluwa ay lalayo sa mga yaon. O sino ba nag-iingat ng kaluluwa? Yung Panginoong Hesus, di ba? Siya ang pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Yun, lalayo sa yung Diyos pagka yung sinusuway may utos, ganun po. Ganun yung po yun. Kaya kailangan, wag po tayong susuway ganun sa utos ng Diyos. Kasi lalayo siya eh. Yung mga lumis ng utos ng Diyos, kala nyo sa Diyos yun, di ba? Ang dami-dami mga church dyan, di ba? O, wala sa kanila yung Diyos doon. Sabi ng banal na kasulatan, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Akala nyo sa Diyos, no? Pero hindi. Basta may pagsuway sa utos ng Diyos na church. Hindi yun sa Diyos. Sabi nga ng Diyos, di ba? Aking aagawin ng aking mga tupa sa inyong mga kamay para wag na maging pagkain. O nagiging pagkain kayo ng mga church dyan na hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos eh. Ginagatasan lang kayo, ganun. Kailangan, wala na po kasing tunay na church kundi yung nasa kalooban ng Diyos. Yun po yung nasa Diyos, yung nasa kalooban niya. Wala na pong iba. Kasi pagka yung lumis yung utos yung pastor, o kaya sabi ng Panginoon, di ba? O ako'y laban sa mga pastor na ninanakaw ang aking salita sa isa't isa. O yung mga sumusuway na church dyan, wala rin yung Diyos dyan. Kala nyo, kaya yung mga sinagoga ni Satanas, ganun, gumagamit ng aral ng salita ng Diyos lang yan. Basta may pagsuway, yung mga marami. Eh yung maliit nga lang suwayin mo, di ba? Tatawagin kang list for the kingdom of heaven, o di ba? O ganun po. O you break the list, o you call that the list for the kingdom of heaven, sabi ng Panginoong Hesus. Yung mga pagsuway, hindi po sa Diyos yun, hindi po akala nyo sa Diyos. Basta may pagsuway na church, yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos, hindi po sa Kanya yun. Mga aso po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Isaiah 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako. Bawat isa ay sa kanyang pakinabang. O wala yung Diyos dyan. Basta may pagsuway sa utos ng Diyos. Basta wala sa kalooban ng Diyos, hindi po sa Kanya yun. Hindi po yun. Lumalayo po yung Diyos doon sa mga maling aral, mga hindi sumusunod sa utos. Mamaya babasahin ko sa inyo kung sino yung nasa Diyos. Yung walang pagsuway, yung po yung nasa Diyos. Sila yung nakapasok sa Diyos. O ganun. Kasi wala sa Diyos. Yung yung tinatawag na daan yon, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. O wala na po kasing yung mga pastor na hindi pinakakain yung kanilang sarili, sabihin yung pastor na hindi sumusunod sa utos ng Diyos, yun po yung mga yung pastor na hindi sumusunod sa utos ng Diyos, o pati may mga pagsuway, hindi po church ng Diyos yan. Wala na pong tunay na church kundi nasa kalooban niya. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Dito po sa Roma. Ito po sa Roma, no?
Kasi maraming nagmamalasakit sa Diyos o nangangaral ng salita ng Diyos, hindi naman sila sinugo. Akala nila yung reliyon paraan ng pagpapayaman. O, di ba? Nagpapayaman lang sila. Akala nyo sa Diyos yun. Basta may maling turo, may pagsuway, hindi po sa Diyos yun. Ganun po. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Kaya nga pinalalabas nga ng Diyos yung mga tupa niya diyan, di ba? Sabi sa banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan, kailangan yung umaayon ka sa aral ng Diyos. Sumusunod ka talaga. Yun po yung tunay na church. Wala na pong iba. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 10 hanggang 3, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. O yun, no? Pinanalangin na ni Pablo to, no? Upang sila'y mga ligtas. Kasi nga wala sila sa daan eh. O alam ni Pablo kasi dapat nasa daan kayo, wala kang pagsuway eh. Pinanalangin na ni Pablo to ha. O sabi rito sa Roma. O babasahin ko sa inyong uli, tapos papatuloy ko. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon sa pagkakilala. O yun, no? Hindi ayon sa pagkakilala yung mga ibang church dyan, di ba? Kung ano hinihingi sa inyo, di ba? Sa 1,000 lang, o meron na akong 20 milyon. Tanging andugan, linggo-linggo, saka yun na yung pasalamat mo. Kung ano pa hihingi ng mga church dyan, di ba? O, patuloy ko po. Sapagkat sa hindi nila pakaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, eh hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. O yun, yung mga church na hindi nagpapasakop sa aral, sa katwiran ng Diyos, hindi po sa Diyos yun. O mag-ingat po kayo dyan. Nasa sa inyo na po yan. Pero basta ang tunay na church, walang pagsuway, nakasalok kalooban ng Diyos. Yung mga tinatawag yan na yung may daan at tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo na yaon, mga daan ng kamatayan. O, ganun. Sa akin kasi pinakita ng Diyos sa pangitain yan. Yung mga sinamahan kong chat, pinakita sa akin ng Diyos yan eh. Wala sila sa daan ng Diyos. Kaya ito, ako na lang nagtuturo. Para sure tayo, meron tayong kaligtasan lahat, di ba? O, ganun po. Para sure tayo maligtas. Kaya tinuruan din ako ng Panginoong Yesus. Ito po, kailangan yung daan mo nasa utos talaga ng Diyos. Wala kasi may daan na tila matuwid sa isang tao. Ito, yung mga karamihan kasi ng church, kala mo matuwid eh. Yung pala, tila daan na matuwid lang pala yun, no? O, kapapahamak po kayo doon. Kailangan makinig kayo dito. Dito na lang po kayo sumunod, o ganun po. Kasi turo ko po, turo ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Yung mga karamihan kasi ng church ngayon, tila matuwid, di ba? Hindi naman matuwid. Ito po sa Kawikaan 16:25. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. O, daan ng kamatayan yan, yung mga wala sa kalooban ng Diyos, yung mga church na may mga pagsuway, ganun po. Kailangan nasa kalooban lang ng Diyos. Pinanalangin nga ni Pablo, di ba? Para sila'y maligtas. Kasi hindi sila napapasakop sa aral, sa katwiran. Yung mga hindi nagpapasakop sa aral ng Diyos, hindi po church ng Diyos yun. Yung mga sinagoga po yun ni Satanas. Ganun po. Ang nasa Diyos po, yung walang pagsuway. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Yung nasa Diyos, yung walang pagsuway. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Lucas. Sabi ng Diyos sa talinghaga niya, anak, ikaw ay palaging nasa akin. O, sabi ng Diyos ng ganun. No? Kasi hindi siya sumusuway sa utos .
Eh, yung anak niya, o ganun yung po yung nasa Diyos, yung walang pagsubay ng utos, sumusunod po sa katwiran. Pero pag wala sa katwiran ng Diyos, hindi sumusunod, hindi po church ng Diyos yun. Yun yung daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon, ay mga daan ng kamatayan. O, ganun po. Ito yung sa Diyos, oh. Ito, basahin ko sa inyo yung sa Diyos. Yung wala siyang pagsuway dito sa ano. Mahaba-haba po to, no? Pero, basahin ko sa inyo rito ang talingagang to. Sa 15 Gs ng Lucas. Wala siyang pagsuway dito. Kaya sabi ng... Wala siyang pagsuway dito. Yung sa talinghagang to. Mahaba-haba to. Ito po sa Lucas 15 Gs. Hindi siya... Yung isa sumuway. O, tapos yung isa naman, hindi sumuway. Ang sabi sa kanya ng Diyos, anak, palagi kang nasa akin. Ayun o, tama yung pananampalataya mo kung sumusunod ka sa Diyos. Ganun po. Huwag lang natin isasadyain yung kasalanan. Eh, ibang church naman dyan, di ba? Wala naman sa Diyos yun eh. Dami-dami ng pagsuway eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Lucas 15, Gis, gayon din, sinasabi ko sa inyo, may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bagay ng iyong kayamanan na ukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipon ng lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain. At do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay at nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupang yaon at siya'y nagpasimulang mga ilangan at naparoon siya sa nakisama sa isang mga mamayan sa lupain yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang makain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapot nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat na lumalabis na pagkain at ako'y rito ay namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat dapat tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isang iyong alilang upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapat, samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan niya siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat dapat tawaging anak mo. Tatapat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dali ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at ang mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at magkatuwa sapagkat patay ng anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at siya'y nagpasimulang mga nagkatuwaan. Nasa bukid niya ang anak niyang panganay at nang siya'y dumating sa malapit sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan at pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga maliit at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na iyon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas na magaling. Datapat nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama. At siya'y namanik sa kanya. Datapat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama,
narito maraming taon na kita'y pinaglilingkuran at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. Ayun o, hindi siya sumuway sa utos ng Diyos, sabi rito. Hindi, para malao na siyang pinaglilingkuran. Patuloy ko po. At gayon hindi mo ako binigyan ng kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapot nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay na sa mga patutot ay pinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin. Sa iyo ang lahat ng akin. Ayun o. Lagi kang nasa Diyos pag susunod mo yung utos. Gaya rito sa talinghaga. Pero merong isang sumuway o patay na, nagbalik loob sa Diyos o tinanggap pa rin ng Diyos. Ganon, basta nagbalik loob ka sa Diyos, tatanggapin ka niya. Basta nagbalik loob ka, tinalikuran mo na lahat yung mga kasamaan mo, tatanggapin ka ng Diyos. Pero may isa ritong sumunod, no? Kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. O sabi sa kanya ng Diyos dito, anak, palagi kang nasa akin. O yun, no? At palagi tayong nasa Diyos pagka yung hindi po tayo sumusuway sa utos ng Diyos. Ganun po. O basahin ko po sa inyo para maintindihan nyo. Basahin ko na lang dito sa maiksi para maintindihan nyo. Yun, malalaman yung nasa tamang pananampalataya kayo, nasa Diyos kayo, o malalaman yung may kaligtasan kayo, kung hindi po kayo sumusuway sa utos ng Diyos. Ganun po yun. God bless po. Ito, basahin ko sa inyo muli rito, no? Para maintindihan nyo. Dito po sa Lucas 15:29. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran. At kailanman hindi ako sumuway sa iyong mga utos. O yun, hindi sumuway sa utos. O, di ba? Eh, yung mga church dyan, dami-daming pagsuway. Hindi po sa Diyos po yun. Hindi po sa Diyos yun. Ito, kailanman, hindi ako sumuway sa iyong mga utos, sabi rito. O, daming church dyan, di ba? Dahil pagsuway. O, ganun po yun. Pagka yung may pagsuway, hindi po yun sa Diyos. Yung po yung may daan at tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo niyaon, ay mga daan ng kamatayan. O, yung sa Diyos pong church, yung wala pong pagsuway. Yun po yung ating sasamahan dapat. O, dito po kayo sumama para malaman nyo. Ito po, basahin ko sa inyo muli, no? Para maintindihan nyo, para malaman nyo na kayo nasa Diyos o meron kayong kaligtasan. Kung hindi po, para alam nyo po na kayo may kaligtasan kung hindi kayo sumusuway sa utos ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo at papatuloy ko. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran. At kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. At gayon hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapot nang dumating, itong anak mong umubos sa iyong pagkabuhay sa mga patutot ay pinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw'y palaging nasa akin. At iyo ang lahat ng akin. Ayun, lahat ng iyo lahat ng sa Diyos, atin yun. Pagka hindi tayo sumusuway sa utos ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Yesus, hali kayo mga anak, panahin ninyo ang kaharian ng langit. Ganun po yun. Yung mga hindi sumusuway sa utos ng Diyos. Buhat ng itatagan sa libutan. O, yun po yung nasa Diyos, yung hindi sumusuway sa utos. Pagka may chart na pagsuway, o hindi po yun. Mamanahin yung kingdom of hell nun pagka yung mayroong mga pagsuway. Yun po yung nasa Diyos, yung mga palaging alam mong may kaligtasan ka, alam mong nasa tamang reliyon ka, yung mga wala pong pagsuway. Yung nasa kalooban po ng Diyos, ganun po. Kasi yung mga may pagsuway, hindi po yung nakakapasok sa Diyos, sa kapahingahan niya. Kasi yung kapahingahan ng Diyos, yung utos, ganun po, pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, o masusumpungan ninyo, ang kapahingahan ng yung mga kaluluwa. Ganun po. O yun, yung sumusunod ka sa utos ng Diyos, yun po yung kapahingahan. Yun po yung kapayapaan. O pagka hindi ka naman sumusuway, pag sumuway ka naman, o hindi ka nakakapasok sa Diyos. Ganun po. At gaya rito, no?
Kasi sabi niya rito, yung mga sumusuway, o hindi po nakapasok sa Diyos yun. Ito po sa ano. Yung mga may pagsuway sa utos ng Diyos, gaya sa mga church, o hindi po yung makapasok sa Diyos. Sabi rito sa banal na kasulatan. Mga hindi po yung nakakapasok sa... Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito, sa 3. Dito po sa 3 ng Hebreo 7. Gaya ng sinabi ng Espiritu Santo ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatisigasin ang inyong puso, na gaya sa pamumungkahi, gaya sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako tinukso ng iyong mga magulang sa pagsubok sa akin. Na 40 taon nakita ang aking mga gawa, dahil dito'y nagalit ako sa laing ito at aking sinabi, lagi sila'y nagkakamali sa kanilang puso. Hindi nila nakikilala ang aking mga daan. O yun, hindi kilala ng mga tao yung sumusuway sa utos ng Diyos yung church dyan. Hindi alam yung daan ng Diyos. O patuloy ko po. Ano pat aking sinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ayun o. Mga hindi nakakapasok sa kapahingahan ng Diyos yan. Yung mga may pagsuway sa aral ng Diyos. Yung mga church na may maling gawa, maling aral. Hindi po yan pasok sa Diyos. Hindi kayo nakakapasok sa Kingdom of God. Ganun po. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karehan ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O yun po yung nakapasok, yung mga walang pagsuway. Yung mga may pagsuway ng church, hindi po pasok sa Diyos yan. Ganun po. Hindi yung mga maling aral, ikaw yung huling sugo, tapos, di ba? Tapos mayroong pastor dyan, sabi, kahit patay yung ilaw, babasahin ko yung Biblia. Di ba? Yung palalong pastor na yan. Okay, wala na siya, di ba? Kahit patay ang ilaw, babasahin niya raw yung Biblia. O kalooban ng diablo yun, yung ganun. Yung palalo, hindi po sa Diyos yun. Yung, kung narinig nyo na yun, dati, diba sabi niya, kahit patay yung ilaw, sabi niya babasahin ko yung Biblia sa inyo. Palalo po yun, hindi po yun sa Diyos, kalooban po ng diablo yun. God bless po, sana naiintindihan nyo yung nasa Diyos, yung walang pagsuway, at saka alam nyo na kung may kaligtasan kayo, wala kung hindi ganun. Pagka hindi kayo sumusuway, may kaligtasan kayo. Pagka hindi, pasuway kayo, wala kayong kaligtasan. Kasi sabi ng Diyos, aking sinumpa sa aking kagalitan, hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Sino hindi magsisipasok? Lahat ng mga sumusuway sa utos ng Diyos, hindi pasok yan on the kingdom of heaven. God bless po. Yung ganun po, basta may pagsuway na church, not to enter the kingdom of heaven yan. Ganun po. Kailangan po nasa kalooban ng Diyos. God bless po. Yun po yung ating paksang natapos. Our topic for tonight is done. God bless. Be careful to everyone. Thank you for watching, for joining the preach from God. God bless po. Ingat po. Always.